Ayan po. Kaya ko po pinapakita yan. Yan po ay US Coast Guard. Yung kanilang maritime security rin. Kaya nyo nakikita yan. Kasi yan ang mga posibleng gawin or magagawa na tulong ng US Coast Guard. Mangyari po, inapruba na ng ating pamahalaan na yung US Coast Guard ay tumulong sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. So kung ano yung kaalaman ng US Coast Guard sa tinatawag na maritime security, ituturo at sasali na sila dyan sa may West Philippine Sea. Kasunod nga po ng sunod-sunod na karasang nakikita sa buong mundo na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard, sa ating mga sundalo at yung mga resupply. Na kung yung mga gunita, ang pinakahuli dito at pinakabrutal na ginawa yung pong resupply na pagkain ng ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nahulog dun sa barko ay pinag-agawan. Kinuha ng China, tapos nung makuha, itinapon pa sa dagat sa halip na ibigay yung gamot, medicine, tubig at pagkain ng mga sundalong Pilipino. Dahil dyan, inapruba na po ng Philippine government, ayon kay General Romeo Browner, Chief of Staff ng AFP, Philippine Military, inapruba ng gobyernong Pilipinas na papasukin na, payagan na ang US Coast Guard na magpatrolya at sumuporta sa Philippine Coast Guard. So, sa susunod na ilang oras o araw, makikita natin na hindi na Philippine Coast Guard ang nandyan. Nandyan pa rin sila, pero susuportahan na sila ng US Coast Guard. Major development po ito. Baka ito na po yung maibsan yung harassment ng China sa atin. Maibsan po na yung pagre-resupply ng pagkain, medicine at tubig at iba pa sa BRP Sierra Madre ay hindi na maharang. Ngayon, kung haharangin pa ng Chinese Coast Guard ang galaw ng Philippine Coast Guard at saka ng US Coast Guard, aba, ibang level ng usapan ito. Sana hindi naman umabot sa kung ano pang mas matindi. Pero itong balitang ito, isa po sa mga major development. Kaya nga pinakita ko yung sample kung paano ang galaw ng US Coast Guard na pwede nilang gamitin na dyan sa West Philippine Sea. Any comment, reaction sa bagay na yan, welcome po. Okay? Sunod na pag-usapan natin ay itong sinasabi po ngayon na malakas na ebidensya magpapatunay sa kasong administratibo at iba pa laban sa suspendidong mayor na si Alice Goo ng Banban Tarlac. Ayon po kay Senador Rentuberos sa mga meeting nila sa Executive Department, Intelligence Community, mga kinaukulan sa ating national na pamahalaan, marami na silang ebidensyang magpapatunay na pwede ng kasuhan or dapat talagang disiplinahin itong Mayor Goong ito. Ang pagdududang hindi siya Pilipino nandun pa rin, kaya nga sinuspindi siya dahil may mga illegal na pwedeng paglabag sa ating mga batas at marami pang iba. Kasunod niya ng panawagan na dapat ang lahat ng operasyon ng POGO or yung gambling na ito under ng PAGCOR nung nakaraang gobyerno ay ipatigil na dahil naging threat na sa national security. Okay? Sunod na ating pag-usapan, okay? Yan. Ito ho, importante ito. Bakit kaya until now ang Committee on Human Rights or Committee on Justice sa Senado walang ginagawang investigasyon sa di umano'y extrajudicial killing, human rights violation sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration? Kaya natin ay tatanong ito kasi sa Kongreso nakakailang hearing na in aid of legislation. Pero ang Senado na mas national na dapat ay pinapakita nila ang kailang malasakit sa mga posibleng nilabag na karapatang pantao ng mga Pilipino, libo ang bilang dito, 6,000 to 7,000 ang nai-record ng pamahalaan naging biktima, 20,000 more or less sa record ng mga private lawyer, private advocacy tungkol sa human rights violation ang naging biktima ng tukhang under Duterte administration. Ngayon, kaya natatanong natin kasi kung anong merong authority in aid of legislation ng Congress, meron din ang Senado. Bakit walang gumagalaw ang mga komite sa Senado?
Kahit noong under pa ni Zubiri, wala rin. Ngayon, new Senate President na si Escudero, wala rin silang galawan. Bakit? Meron ba silang kinatatakutan? Meron ba silang gustong pagtakpan? O dahil sa itong ilang mga senador na naglagay at nakasama na ni Escudero as Senate President ay mga DDS senador o identify na mga malalapit sa Duterte na siya ang magiging subject for investigation ng Committee on Human Rights or Justice Committee sa Senado na katulad ng ginagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso. So, kayo, anong inyong masasabi sa galawang ito? Talagang ibang-iba at malaki at malayo ang pagkakaiba between Congress or Kongreso at ang Senado, samantalang lower and upper chamber yan. Di ba? Okay? Any comment, reaction? Sige lang po. Ito pa yung isang kontrobersyal. Pag-agaw ng pagkain ng ating mga sundalo mula sa kamay ng mga Chinese Coast Guard. Okay? Nakakabingi ang katahimikan ng mga DDS supporters at DDS vlogger o pinaniniwala ang pro-China na iilang mga Pilipino. Samantalang itong ginawa ng Chinese Coast Guard na agawin at itapon sa dagat ang mga resupply na medicine, pagkain, tubig para sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre, isa hong suktulan ng kawalan ng respeto dahil pagkain ito na ginawa ng Chinese Coast Guard, Chinese authorities. Pero ang nagsasalita lang ngayon at nadidinig natin ang ating gobyerno, mga Pilipino nagmamalasakit at tumutulong sa ating pamahalaan. Pero yung mga identify sa mga Duterte o pinaniwala ang pro-China, wala ka talagang marinig. Anong klaseng mga tao yan? Ha? Sobra-sobra na ang pambabastos, sobra-sobra na ang pangargabyado ng China sa ating mga sundalo, wala pa rin tayong marinig sa mga ito. Talaga yung pagkatraidor or pagiging taksil nila sa bayan, lutang na lutang. Okay? Kaya ingat po kayo. Ang mga DDS vlogger, iba ang layunin ng mga yan. Ayaw ko ng pangalanan, alam nyo kung sino yan. Pro-Duterte lang sila. Pro-China lang sila. Pero ang malasakit sa ating sariling mga sundalo at sa ating gobyerno at sa ating karapatan sa West Philippine Sea, wala kang marinig sa kabila ng matindi na hong nangyayari. Talagang kakaiba sila. Nasilaw sila sa kung anumang bagay ang kumikinang sa kailang paningin at pandinig. Doon sila na-impluensyahan. Yung prinsipyo at malasakit, 1%, 100%, 1,000%, wala sila niyan.